Good day everyone and welcome to my channel. Sa vlog na ito, pag-usapan natin yung easiest way to find your cost of goods sold. Ayan, yung COGS, di ba? Yung iba sa inyo nahihirapan. Para doon sa nahihirapan o para sa gustong malaman kung ano yung pinakamadali. Okay, na paraan para malaman yung COGS. Okay, yung cost of goods sold nyo. Okay. So, meron akong example dito. Lagay ko nandito. Ito yung ano to. Merchandise inventory. So, ayan. Meron akong T-accounts dito. Sa kabila yung debit. Tapos, sa kabila yung credit. Okay, parating nasa kaliwa yung debit. Tapos, nasa kanan yung credit. Kapag nasa harap mo siya, okay? Okay. So, yung pinakamadaling paraan para malaman yung COGS nyo is bibilangan nyo na lang siya sa end of the year. Okay? Tuwing gagawa kayo ng inventory, magkapasa kayo ng ending inventory nyo sa BIR, yun, sa kanya lang natin aalamin yung COGS natin. Sa kanila lang natin kukwentahin. Pero syempre, depende yan sa sa tax type nyo, tsaka yung sa kailangan nyo ipasa, kung kailangan yung, di ba, kung kailangan kayong magpasa ng income tax. Kasi, hinahanap naman tong COGS na to sa income tax return. Okay, doon kayo okay? Siyempre, meron tayong binibili, na merchandise inventory para doon sa mga nagtitrading. O yun yung raw materials. Okay, kung mayroon kayong raw materials. Okay, kung ano yung para sa product nyo. Okay. Okay, ano nga ba yung, muna? Ano nga ba tong COGS na to? Pag sinabing COGS is cost of goods sold, o sa Tagalog, puhunan sa nabentang produkto. Okay, yung puhunan po natin. Okay. Okay. So, sabihin natin, isang taon na lang. Pero pwede kung nag-ano kayo ng income tax nyo is every quarter or every 3 months. So, doon kayo, kung kailan kayo magkapasa ng income tax, saka nyo bibilangin kung ano yung, saka nyo bibilangin, yung aalamin kung kailan yung, yung cost of goods sold nyo, saka natin hahanapin. So, sa isang taon, sabihin natin isang taon to, January, February, March, April, May, June, July, hanggang December. Hanggang December, meron kang syempre nilalagay sa debit na merchandise inventory o kaya paninda o kaya ay sabihin natin na raw materials yung raw materials ang binibili mo. So, naglalagay sa debit. Siyempre, pag nabil tayo, di ba sinusunod sa cash disbursement yun, naka-credit yung cash, tapos naka-debit yung kung ano man yung binili natin. Yung merchandise inventory ba o raw materials man lang o ba yan. So, naka-debit sila. So, ang gagawin nyo, pag katapos sa ending inventory nyo, i-add nyo silang lahat. Okay, i-add nyo yung mga naisulat nyo buwan-buwan doon sa ledger nyo. Okay, kapag na-add nyo na, kunyari nga, ito yung example, yung merchandise inventory, kunyari, okay, raw materials yan. Yung ending inventory ng merchandise inventory nyo is 240. Sabihin natin na, kunyari, is 20,000 per month ang nabibili yung merchandise inventory. Tapos, ang gagawin nyo, bibilangan nyo yung mga natirang ending inventory nyo. Yung mga natira sa mga paninda nyo, okay? Kapag nabilang nyo na, i-minus natin siya i-minus lang natin siya sa mga nabili nyo buong taon. So, yun. Pag minus nyo, kunyari sabihin natin 240,000 yung napamili nyo sa isang taon, tapos sabihin natin na nung binila nyo ending inventory nyo, ang lagay ng mga yan is 40,000, di ibig sabihin na ang COGS natin o cost of goods sold for 1 year ay 200,000. So, ganun kadali. Mas madali din ganito kaysa yung kada may benta ka is ano mo yung cost of goods sold mo. Mas maganda yung isahan na lang. Diba? Bibilangin mo na lang yung mga natira, i-minus sa namili nung una, yun yung cost of goods sold mo. Okay? Ganon din kung raw materials ang gagamitin mo, di ba? I-add nyo yung mga nabili nyo na isang taon na raw materials, and then, ibilangan nyo yung natira ngayon, tapos i-minus nyo, yun yung cost of goods sold nyo, yung, yung equal nun, di ba? Yung, di ba?
yun yung equal nun. So, yun yung cost of goods sold nyo. Kung raw materials ang inyong inventory. Okay, so, ganun yung kadali. Thank you so much for watching. Ayun, sana naintindihan yung paliwanag ko. Ayun, bye-bye.